newsfeed at sa ating, group, 'no? Para meron din pong makapanood, 'yan. Kung kayo po, kung gusto niyong i-share din, share niyo na rin po, 'no? Para sabay tayo mag-share. So, let, share natin. Tsaka double tap, 'no, para makapag-like po kayo sa video. Yan, so share ko lang sa aking newsfeed, yan. Okey, share sa newsfeed. Yan, tapos share ko din sa, ah, okey. 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 Yan. Tapos sa group naman, yan sa group. Okey. Yan. Okey, okey. Yan. Yan, okey. So nakapag-share na po tayo, 'no? Okey, thank you. So yun nga mga kaibigan 'no, ang topic po natin ngayon ay tungkol nga po dito sa, um, budget deliberation na ginawa po ng Congress ay sinimulan na po 'no, ni Speaker Martin Romualdez na itong budget deliberation sa Kongreso ay gawing, transparent 'no, mga kaibigan. Nakikita po ng media, meron pong mga participants sa iba-iba pong mga sektor ng, lipunan 'no. So nag-umpisa na nga po mga kaibigan. So ano po kaya ang, Senado, susunod kaya sila dito 'no? So bukod diyan mga kaibigan ay tatalakayin din natin yung, iba-ibang mga issue 'no sa ating bansa, yung mga alam mo na, tungkol sa mga, um alam niyo na kung sino siguro yun mga kaibigan 'no, yung walang ginawa kundi abroad nag-abroad pagkatapos naninira at yung kanyang mga, ah, kapatid 'no na naninira din sa gobyerno, eh, wala na yung tatay, 'no, na number one na naninira sa ating pangulo at sa gobyerno. So ngayon, sila-sila na lang na mga magkakapatid at yung kanilang mga vloggers and influencer na naninira sa ating pangulo at sa gobyerno 'no. So, at least nabawasan sila mga kaibigan 'no, yung tatay nandun na sa dahig at hindi na makapagsalita. Kasi kung titingnan natin wala namang ano, eh, wala namang magandang lumalabas sa kanyang, bibig nung siya ay andito pa sa Pilipinas, kundi puro lang pagbatikos sa ating pangulo at paninira sa gobyerno, So, yan po mga kaibigan 'no at, kanina pala guys ay, umalis kami at, nagpunta kami sa, Caloocan at, pumunta na rin kami sa Pasig 'no, sa Esplanade at dinalaw nga namin yung Esplanade at napakaganda na, napakadami na pala 'no, napakalawak na ng nagawa ng ating First Lady dito po sa, Esplanade. Napakagandang proyekto nito. Sabi ko nga kanina sa aking kasama 'no, kay Prince AJ, naku AJ, mukhang sa tingin ko ang dami ditong DDS 'no, napakaraming DDS na namamasyal doon sa Pasig Esplanade at pinapakinabangan yung napakagandang proyekto ng ating First Lady. Sabagay, okey lang naman dahil Pilipino naman sila, kaso nga lang kung titingnan natin sila yung madalas na magreklamo, madalas ng manira sa ating First Lady, sa ating pangulo, sa gobyerno, pero sila pa yung nangunguna sa pamamasyal sa Esplanade, oo. Bakit ko alam na marami doong ano, mga DDS, oh. Kasi mga kaibigan, may na siyempre taga Mindanao ako, alam ko naman yung salita namin 'di ba, yung salita namin na Bisaya, alam ko at may mga naririnig ako, mga nagsasalita ng mga Bisaya at mga kaibigan, mga
mga punto ng mga taga Davao at mismo, mga kaibigan, may naririnig ako na binabanggit ang kanilang lugar, 'no, Davao. So, sabi ko nga sa kasama ko, ang daming DDS dito, namamasyal, oh, 'di ba? Oh, mga DDS diyan, magpasalamat naman kayo sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Oh, walang bayad 'yan. Hindi 'yan sineswelduhan ng gobyerno. Oh, walang bayad ang ating First Lady, pero ang dami na niyang nagawa, ang dami na niyang ambag sa gobyernong ito. Samantalang yung Vice Presidente, ano yun, patuloy na naglalakwat siya, nag-wo-world tour para manira sa ating gobyerno at para mangampanya ng napakaaga, 'di ba? So mga kaibigan 'no, dito na tayo, umpisahan na natin ang ating topic 'no. So eto na nga po guys, yan. So eto na nga po mga kaibigan, eto 'no, yan, yan. So, si Speaker Martin Romualdez, inumpisahan na nga po yung transparency sa budget, mga kaibigan, 'no? So, eto kaya mga kaibigan ay ano ano kaya ang gagawin naman ng Senado? Ang Senado kaya ay, let's say, sandali, sandali guys, urong ko lang ito, yung aking ano, ayan, yan, dito ko ilalagay yung aking, yan. Okay. So, mga kaibigan, ang Senado po kaya ay, susunod dito sa ginagawa ng ating Speaker Martin Romualdez na, transparency sa pagde-deliberate sa, budget natin, 'no? Sabi ko nga kanina mga kaibigan 'no, nung pinapanood ko po yung, budget appropriations 'no sa Congress, napanood ko mga kaibigan yung iba-ibang mga secretary 'no ng ating pangulo. Nandun yung, kanina si Secretary of, Finance, si, Rob Recto, sa napanood ko kanina 'no, tapos andiyan sina, Balisacan at iba pa na mga secretary. So eto lang ang sumagi sa isipan ko mga kaibigan, paano kaya magba-budget briefing ang Office of the Vice President? Gayong ang Vice Presidente ay ayaw na ayaw na siya ay tinatanong patungkol sa budget. So, anong gagawin? Isang malaking ano na naman 'to, issue na naman ba, mga kaibigan? Na alam naman natin na every year ang mga secretary, ang mga cabinet members ay humaharap, 'no? Ang mga secretary ng iba-ibang departamento ay humaharap sa Kongreso para i-defend ang kanilang budget. Paano gagawin 'yan ng Vice Presidente Sara Duterte kung siya mismo ay ayaw niyang humarap sa Congress para idepensa or para humingi ng budget? Kasi ang gusto lang gawin ni Sara Duterte ay bigyan mo lang siya ng budget. Hindi na niya ide-deliberate 'yan, hindi na niya 'yan, kumbaga hindi na niya 'yan ipagtatanggol kung bakit ganito ang budget na gusto niya. Hindi na niya 'yan kailangan pang i-explain, basta bigyan niyo lang siya ng budget. Ganyan siya kabratinela. Samantalang yung mga secretary natin ay humaharap sa Kongreso para humingi ng budget. So, pagdating po kay Vice Presidente Sara Duterte, itong iniisip ko ngayon, ano na naman kaya ang sasabihin niya na hindi siya haharap sa Kongreso? Ano na naman, dahil sasabihin na naman niya pinopolitika siya? My God! Alam naman siguro niya 'no, bilang Vice Presidente, alam naman niya siguro na ang Kongreso ang may tinatawag na the power of the purse. At sila mga kaibigan ang may karapatan para mag-scrutinize ng mga budget para tingnan kung tama ba yung budget na hinihingi ng isang ahensya. So mga kaibigan, eto na naman tayo, patungkol na naman sa budget. Eto na naman mga kaibigan, sa tingin niyo ba pupunta si Vice Presidente Sara Duterte sa Kongreso para i-defend ang kanyang budget? I doubt mga kaibigan. Kasi
Yan ang ayaw na ayaw ni Sara Duterte dahil ayaw niya ng accountability at ayaw niya na tinatanong siya patungkol sa paggasta sa kanyang budget at sa kanyang confidential funds. Mga kaibigan, kung nare-recall ninyo 'no, yung mga nakakaraang taon tungkol doon sa kanyang mga budget, sa confidential funds, ano yung kanyang ini-insist na nandun daw siya para, ah para sa kanilang budget deliberation, budget hearing 2025. So, bakit daw tinatanong sa kanya yung confidential funds na nangyari pa noong 2022? The reason why bakit tinatanong siya patungkol doon dahil never naman siyang sumagot. At tama lang para sa mga kongresista na busisiin at tanungin siya patungkol sa kanyang confidential funds dahil nung 2022 pa lang, nung 2023, 2024, hindi niya sinasagot ang mga tanong patungkol sa kanyang confidential funds. Kahit na nakita na in 11 days only or 7 days lang na na ginastos niya ang kanyang confidential funds nang wala man lang mga kaibigan na maayos na breakdown at wala man lang mga ebidensya, yung legit na mga ebidensya na mga resibo, kundi mga gawa-gawa lamang. So eto na naman tayo, problema na naman ba ng Office of the Vice President ang pumunta diyaan para idepensa ang kanilang budget? So gusto na naman ba ngayon ng Vice Presidente na bigyan niyo lang sila ng budget at huwag niyo nang i-scrutinize? So, anong klase 'yan, 'di ba? Kaya alam naman natin mga kaibigan, ano ngang sabi dito? Ang bawat departamento ay merong obligasyon na mag-report. Ang sabi, 3 beses sa isang taon. Kailangang mag-report ng 3 beses sa isang taon o every 3 months ba 'yun, 'no? May sinasabi si ano, yung, COA commissioner, every every 3 months yata ano? Or nakalimutan ko mga kaibigan yung eksakto 'no. Pero eto po yung sinasabi ng COA commissioner no'n, Heidi Mendoza, na kailangan daw mag-report ng bawat departamento 3 times mga kaibigan sa loob ng isang taon. 3 beses sa loob ng isang taon kailangang bumalik ang mga departamento sa Kongreso at mag-report kung paano nila ginastos yung budget na binigay sa kanila ng Kongreso. Dahil karapatan po 'yan. Ang Kongreso ang nagbigay sa kanila ng budget, sila ang merong tinatawag na the power of the purse at sila din po ang may karapatan para mag-scrutinize, para tingnan nila at alamin kung yung budget na binigay nila ay nagamit ng tama or ito ay winaldas lang, 'no? So, yan po mga kaibigan ang katotohanan. So, ano na naman ba, problema na naman ba natin ngayon ang paghingi ng budget ng Office of the Vice President? Mga kung ano-ano na naman ba ang sasabihin na siya ay pinopolitika? Tanong lang natin 'yan mga kaibigan 'no, tanong po natin 'yan. At patungkol naman, sabi ni Jonel Adaw, yung flood control niyo bilyon-bilyon. Okey 'no, dahil sa nabanggit mo ang flood control, sige pagbibigyan kita sa flood control na 'yan 'no. Tutal nabanggit mo na, 'no. So, okey. So, ano muna tayo ha, bago natin ipagpatuloy 'yan. Eto muna, flood control. Gusto ko lang siyang pahiyain 'no, gusto ko lang siyang mapahiya at masampal ng katotohanan 'no. So, tingnan natin 'no, ipapahiya lang natin itong tao na 'to 'no, para malaman niya ang katotohanan. Mapapahiya ito talaga 'no, okey. Ipapahiya ko lang siya. Sasampalin natin 'to ng katotohanan. Flood control pala ha. Ito mismo kinatatayuan ko, nakalagay yung Okey. unang pumping station para sa Flood control pala ha. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero Eto, ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyekto.
Nagkakaraket. Nagkakaraket. Mahiya kayo. Dito sa mismong pinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, nilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyekto. Sige ha, sige ha. Anong sabi? Okay. Ang proyektong ito, mga kaibigan, ay inumpis ito ha, 2020, flood control project na ito, 2020. Sino ang presidente? Si Duterte, di ba? Si Duterte. So, anong sabi ng mga residente? Never nilang nakita na gumana. Noong 2024, mga kaibigan, 2024, sinong presidente? Ang Pangulong BBM. Noong 2024, mga kaibigan, anong nangyari? Bumigay. Bumigay siya. Meaning to say, mga kaibigan, nasira kaagad, hindi pa nga gumagana, nasira na, bumigay. 2020, mga kaibigan, si Duterte ang Pangulo ng Pilipinas. So ano yan? Malaking sampal yan sa iyo, no? Sa mga DDS na nagtatanong ng flood control, malaking sampal to sa inyo. 2020, ang tatay nyo ang nakaupo. Okay, ano pa? Okay. Sige, gusto nyo talagang masampal ng katotohanan eh. Pa. Na-discovering nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan, kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto gagamitin ko yung ano. Sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. Wait. Gamitin natin itong ano para yan. So, pahiya kayo no. Mga DDS no. Kasi ang may pagkukulang ang tatay niyo. Ang administrasyon ng tatay niyo ang may pagkukulang. Ngayon napapahiya kayo. Diba? Ganun lang 'yun. Biruin niyo ang Pangulo ng si PBBM ang pinagtatanungan nyo ng flood control, yun naman pala ang may kasalanan ay ang tatay nyo, ang administrasyon ng tatay nyo. Diba? So ngayon, pahiya talaga kayo. No? Okay. Okay, yung pangalawang video. Okay. Ito pinuntahan namin to kanina. Itong itong Reyna Regente. Pinuntahan namin to kanina. Yan, ito ha, Reyna Regente. Na-discovering nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan, kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito. Pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. 94 sa million. Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Huwag na po tayo magkumpare. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya kayo. Na-discovering nakatenga lang ano to? at nasira pa ang ilan sa mga 2022, never gumana. No? Never gumana. At nung pumunta nga kami kanina, guys, no? Dinalaw namin ito kanina sa Binondo, no? Dinalaw namin to. Alam nyo ba, ang sabi ng nakausap namin doon, tinuloy siya. Tinuloy nitong March, no? Sa panahon ni PBBM. At yung ginagawa ay, may tawag siya eh. Tawag niya. I-ano na lang natin. Ipalabas ko yung video ko, ha?
Yan, para makita nyo. Okay, grabe mga kaibigan ang ginawa dito ng Duterte administration. Grabe talagang kapalpakan. No? Sobra ang kapalpakan ng Duterte administration. Okay. So yan talaga ang ano nyo, ang gusto nyo. Ganyan kapalpak. Yan. So ito. Na-resume ang project na ito nitong March. So mga kababayan, eto na po isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo sa Reyna Regente Bridge. Dito po makikita natin ang flood control project na minsan lang naibalita ang mga kaibigan ng mga mainstream media. Kanina mga kaibigan ay may nakausap po tayo na isang nagtatrabaho dito. At sabi nga po niya na na-resume ang project na ito nitong March. So mga kababayan, eto na po ang nangyayari dito. Meron po ditong retaining wall project na tinatawag. Ito po ay may taas na 15 meters at 6.5. Ang contractor po nito ay ang St. Timothy. Isa na po mga kaibigan ay nabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang report tungkol po sa mga flood control na guni-guni at ang iba naman ay mga maanomalya. So ay po tayo ng update sa inyo kung ano po ang nangyari dito sa mga flood control projects at dito nga po sa retaining wall na ginagawa ngayon. Ito po muli si Admin Rich ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. So, yan pinuntahan namin, no? At ang sabi nung nakausap namin na gumagawa doon, no, sa retaining wall, ay, ayun nga, mga kaibigan, yun ay parang natenga siya, no? Pagkatapos, ang contractor daw, ang humahawak, no, na contractor ay ang St. Timothy. At ngayon, yung pinagpapatuloy nila, nag-resume siya nung March. At ang ginagawa naman nila ngayon ay retaining wall, no, na may taas na 15 meters at 6.5 meters naman yung sa flooring, no? So, yun po mga kaibigan, itinutuloy. So, eto mga kaibigan ay sinimulan pa sa panahon pa ng dating Pangulong Duterte, 2022. 2020, take note 2020 ha. 2020 panahon siya ng patapos na, no? Medyo patapos na ang pandemic. 2020, 21, 22. So, natenga siya mga kaibigan, no? At kung titingnan natin, dapat ay mabilis lang ang paggagawa kasi hindi naman masyadong mahaba mga kaibigan yung flood control na yun, no? So kung titingnan natin, matatapos yun kahit 2 years. Pero hindi siya natapos, natenga siya. At ngayon, sa Administrasyong Marcos, ipinagpatuloy po ito sinimulan nung March. At yan nga mga kaibigan, no, nag-update tayo at babalikan pa natin yun kung ano na ang nangyayari doon. So isa po yan, no, St. Timothy din ang contractor, no, na nagkumuha ng project na to. Isa doon sa mga binanggit, no, ni PBBM na merong mga maanomalya, may mga proyekto na mga guni-guni. Kasi mga kaibigan, tingnan nyo ha, nung natapos na po, no, patapos na po si dating Pangulong Duterte, ang sabi po na sa report, mga kaibigan, no, sa report po ay 11,340 ang mga flood control projects na natapos ni Duterte. At ito po, mga kaibigan, take note ha, daang-daang bilyong piso. Pero bakit ganon, no? So, yan po mga kaibigan. Isa pa. Ano pa ba? Ito pa. So, never siyang gumana, mga kaibigan, ha? Ulitin natin, ha? Never na gumana. Okay. Ang ilan sa mga flood
Nadiskobring nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Sa Quezon City Hindi naman, gumagana. isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Huwag na po tayo mag-corporate. Alam naman ng buong bansa na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Nadiskobring Diba? nakatenga Pa. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Davao Doon to. constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at sinusunod ng Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 Eto guys, eto yung ano dito no, yung mga eto yung sa ano kay Bongo no, kay Bongo. Construction firm ng kanyang family no. Nakakuha sila ng mga malalaking mga proyekto sa gobyerno no, construction ito. Na kung titingnan natin, bawal 'yun mga kaibigan kasi si Bongo po ay nasa gobyerno, pero siya pa ang At ito mga kaibigan no, sa Davao no, flood control sa Davao City, na alam naman natin na binabaha palagi. Ilang dekada na ang mga Duterte sa Davao City, pero hanggang ngayon binabaha po ang Davao City. Doon mo malalaman, doon mo makikita no. So hindi po seryoso sa pagkontrol ng baha, sa pagpigil ng baha, hindi talaga seryoso. Dahil ilang dekada na sila, hinawakan nila ang Davao City, hanggang ngayon bumabaha pa rin sa Davao City. Magkano ang pera ni Pulong, budget niya na binigay sa kanya sa Kongreso? 51 billion. 51 billion, unprecedented. Ang sabi nga, first time in the history of the Philippines na merong isang kongresista na nakatanggap ng 51 billion. First time ito nangyari. Si Pulong Duterte under the presidency of his father. So ganyan po kakorap, no? So bakit ang Davao City ay patuloy pa rin na binabaha? Kung magagaling sila dyan na mga mayor, vice mayor, kongresista, kung magagaling sila na mga leader, hindi yan magbabaha dahil hinawakan nila ang Davao City since 1987. Pero hanggang ngayon, bumabaha, konting ulan, baha. Diba mga kaibigan? So yan talaga ang malaking ebidensya na merong korupsyon na nangyari. May korupsyon na nangyari. Aminin niyo man o sa hindi, malaking korupsyon ang nangyari dyan. Diba? Yan. So, yan mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo mapapahiya talaga kayo no? Ito pa. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur.
Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit Isa pa. 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit Diba? So, mga kaibigan na, eto, napakalaking pera niyan, ha? So, yan po ang nangyari, mga kaibigan, no? Sa panahon po ni Duterte, puro na lang mga korupsyon ang nangyari. Yan, no? Davao. Ayaw ko sa ano nga, sa kainin, sa slides. Last one yung sa YouTube. Kung kasan niyo. So, Davao City after 5 minutes. Ito mga kaibigan na, this video was taken by Angelo Ronquillo showing the flooding situation on Jose P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City after heavy rainfall past 8 p.m. on August 15, 2025. So, baha po siya. Ganito ang nangyari. So, nasaan na ang mga flood control na pinagawa ni Duterte? Nasaan na ang 51 billion ni Pulong Duterte? Nasaan na ang kanilang paggawa ng mga flood control? Ilang dekada na sila sa Davao City. Sila ang namumuno sa Davao City since 1987. Nasaan ang mga flood control? So, yun ang sagutin nyo, mga DDS. Ipagtanggol nyo. Nasaan ang flood control? Ipagtanggol nyo ang mga amo nyo. Tingnan natin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong mga amo. Sige nga. Tignan ko nga. Magbabasa ako. Ipagtanggol nyo ang amo nyo. Tignan ko. Paano? Nasaan ang flood control? Bakit binabaha? Kahit Davao na lang. Sige, Davao na lang. Davao City. Bakit binabaha ang Davao City? Nasaan ang pera? Nasaan ang budget? May 51 billion si Pulong Duterte. Meron pang mga budget na nanggaling sa national government. Aside sa 51 billion ni Pulong Duterte, meron pang budget ang city mayor. Ano ang nangyari? Sagutin nyo. Ipagtanggol nyo. Nasaan? Nasaan? Ipagtanggol nyo. Sige nga, tingnan natin. Bakit wala sa inyong nagtatanggol? Dahil hindi nyo alam paano sagutin. Hindi niyo alam kung paano sagutin dahil alam nyo na wala talaga kayong isasagot na maganda dahil alam nyo na may nangyaring korupsyon. Diba? Sabi ni Mercy Agrimano, ang alam nila magmura at magsalita ng below the belt. Doon sila matalino. Ha. Mana sa mga amo nilang parang bulok ang lumalabas sa bibig nila. Correct. Diba? Correct. Yun, wala silang hindi nila kayang depensahan ang amo nila. Hindi nila kayang sumagot para depensahan ang amo nila dahil wala silang ibidepensa dahil alam nila na kurakot. Biruin mo ba naman, 1987, sila na ang namamahala sa Davao. Hanggang ngayon, binabaha ng todo-todo ang Davao City. Saan ka nakakita nun? Tapos may gana pa silang mamintas sa gobyerno ngayon ng ating Pangulo na napakadaming nagagawa. Kitang-kita ang mga ginagawa ngayon ng gobyerno natin at napapakinabangan ng napakaraming mga Pilipino. Pero may gana pa silang mamintas. Pero tingnan niyo naman ang ginawa ng Duterte administration.
Oh, 'di ba? Oh, flood control projects na puro guni-guni. The worst, mga kaibigan, AJK 30,000. Failure ang war on drugs. Failure ang paglaban sa mga kriminalidad. Failure ang paglaban sa korupsyon. Napunta pa tayo sa gray list. Failure din ang paglaban sa kriminalidad. Dumami ang pogo, dumami ang mga Chinese na merong birth certificate, merong passport. Nagkaroon pa tayo ng first Chinese mayor, si Alice Go. Failure. Buong halos lahat ng ginawa ni Duterte, mga kaibigan. Tama talaga yung sinabi ni Percy Lapid. Hindi naman nagtrabaho si Duterte. Tama ang sinabi ni Percy Lapid. Ano bang ginawa ni Duterte? Wala. Hindi naman siya nagtrabaho. Tama talaga, no? O, ano natin yung sinabi ni Percy Lapid. Tama talaga siya, guys, eh. Hindi nagtrabaho si Duterte. Wala talaga siyang nagawa, no? Okay. Ulitin natin yun. Yan. Tama naman talaga siya, guys, no? Wala pong ginawa si Duterte. Okay. Ito Ay guys, alam niyo ba? Another video. Ay, delikado pa nga siya ngayon eh. Hindi ba ninyo napansin doon sa Kongreso? Sino? Dumating si Sara Duterte. Hindi yata ito. Ito yata. Guys, panoorin natin. Nang walang accountability sa gumawa ng krimen. Ito. Dito sa Pilipinas, nakapagpapakulong kayo ng panoorin natin. Binaboy ninyo ang rule of law dito sa Pilipinas. Nakapagpapakulong kayo ng mga tao. Pumapatay kayo nang walang accountability sa gumawa ng krimen. At nakapatay ka, kahit na sabihin mong yun ay self-defense, kailangan patunayan pa rin yun sa hukuman. Gusto nyo patunayan lahat ng sinasabi ninyo sa salita lang eh. Walang proseso ng katarungan eh. Subukan mo, makapatay ka ng tao na self-defense o pinagtanggol mo ang sarili mo, kaya ka nakapatay ng tao. Akala mo ba nakakalaya ka na? Ligtas ka na sa kaso? Ay hindi. Kahit sabihin mo masamang tao yan, ba't mo papatayin? Ikaw ba ang batas? Yung ba ang sistema ng batas? Correct. Hindi mga gago yan? Ang daming mangmang ngayon. Nakala nila tama yung mali. Correct. O kahit alam nilang mali, ay kumakampi sila sa mali. Correct. Mga kaibigan, diba? nakita ninyo, bakit? Nakaka-impluensya, masamang impluensya, humihikayat ng karahasan. At yan ang gusto ni Duterte, di ba? Noong panahon niya, kaya nagkaisip yung mga yan eh. Di ba siya nagsasabi, may baril ka? Kumuha ka ng baril, barilin mo yung yung drug addict, ganyan. Sipin mo, nilalagay niya sa kamay ng tao ang proseso ng katarungan. Bakit may batas na tayo? Di mo ba? Correct. Kayo mismo, tanungin ko, you are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyari dito? O kung kasama ako sa tinatanong mo, malaki! Hindi lang meron. Mga kaibigan. Wala naman. Siya sumagot, wala raw. Sa'yo wala yun. Diba? Si Bongo yung nagsasabi. Si Bato de la Rosa. Ba't maraming namatay? Magandaming tumambak na bangkay sa mga punerarya. Sabi ni Bato, kung papasok sila dito tapos mag-insist sa kanilang investigation, the government has all the right to do what it takes to protect our sovereignty. Ba't di mo sinabi yan sa China? Sinabi mo ba yung sovereignty sa China? Hindi naman yung sinabi yan. Pinakanyo pa nga eh. Tandaan niyo. Diba, mga kaibigan? Isa pa. Ito pa, yung sinabi ni Percy Lapid. Sino kasama? Si Gloriang Macapagal. Mga kaibigan, ba't magkasama yung dalawa? Hindi dumating ang ni isang miyembro ng pamilya ni Sara. Hindi nagpunta ron. Bakit? Hindi nila nire-recognize. Si Bongbong Marcos. Ito, tandaan nyo, magkakaroon ito ng realignment
sa politika. Kaya kung kayo po, mag-iisip muna bago kayo magsasalita, yung samahan na yan, di magtatagal yan eh. Oh, di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito eh. Talagang inihanda ito, kaya wala nang ginawa si Tigonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya. Hanggang sa matatapos na termino niyan, wala naman siyang ginawa sa gobyerno eh. Naglingkod na yan. Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Tama. Hindi naglingkod yan. Tama. Tayo ang naglingkod sa kanila. Correct. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Tama. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Tigongyo. Mula pa lang doon sa pagkakahati ng mga troll, yung iba dinala kay Isko, di ba? Yung napunta kay Isko, anti-Marcos ang magiging papel nila. Kaya sila ang naninira kay Bongbong. Ito yan, pag-aralan ninyo. Meron kayong mga mababasa ngayon. Halimbawa, kahapon, di ba? Basahin ninyo, body language. Yung reading between the lines. Na hindi kailangan sabihin, pero kailangan, marunong kang bumasa. Diba? Diba guys? Nung si PBBM ay tumakbo, no? Tumakbo pa lang si PBBM sa pagkapangulo, hindi pa siya nananalo. Siniraan na siya. Hindi gong, di ba? Siniraan siya. Tapos, mga kaibigan, kung mapapansin nyo, yung mga DDS, hinati, di ba? Tama yung sabi ni Percy Lapid, hinati yung mga DDS. Merong napunta kay Isko, at yung mga napunta kay Isko, katulad na lang nila ni Mocha, no? Si Mocha Suso, yan. So, naninira, di ba? So, ang sinasabi ni na Mocha na sa mga DDS, kung kayo ay maka-Duterte, kung kayo ay makasara, dito na tayo. Huwag niyong susuportahan yan si BBM dahil ayaw ni Duterte. Doon pa lang mga kaibigan, dapat alam niyo na yan eh. Na eto, no, tama talaga si Percy Lapid eh. May ambisyon, mga kaibigan, si Duterte. Nung pagkatapos niya na maging Pangulo ng Pilipinas, guys, nag-ambisyon kaagad siya na gusto niya na makabalik sa pwesto ang isang Duterte. Gusto talaga niya na ang anak niya ang ilagay sa pwesto. Mga kaibigan, iba po yung sinasabi ng bibig ni Duterte sa kanyang ginagawa. Kasi 'di ba sa kanyang bibig sinasabi niya na ayaw daw niya na si Sara Duterte ay tumakbo. Yan yung yung laman ng bibig niya eh. Ayaw daw niyang tumakbo si Sara Duterte kasi babae, kawawa daw, ganyan-ganyan, etc. Pero iba ang ginagawa niya. Dahil sinira niya mga kaibigan, sinira niya kaagad si BBM. Dahil ayaw niya na maging Pangulo si PBBM dahil ang gusto niya ay ang anak niya. Dahil gusto niya makabalik agad sila sa power. Dahil alam niya siguro mga kaibigan na marami silang anomalya at maraming mabubuko. Kaya nga, bago siya umalis sa Malacanang, bago matapos ang kanyang termino, kahit hindi na siya dapat na mag-appoint ng mga justices ng ombudsman, ginawa pa niya. Tingnan mo yun mga kaibigan ha. Na kung titingnan natin, kung meron siyang delikadesa, dapat pinaubaya na dapat niya yan sa incoming president. Kahit sino nagsasabi niyan, kahit yung mga political analyst, kahit sino nagsasabi sila na bakit daw si Duterte ay nag-appoint pa ng ombudsman at ng mga justices sa Korte Suprema. Dapat daw, kung siya ay merong ibang matino na pag-iisip, dapat yan ay pinapaubaya na niya sa incoming president. Pero hindi niya ginawa kasi alam niya na maraming kabulukan ang kanyang gobyerno at natatakot siya in preparation mga kaibigan, natatakot siya at gusto niya gamitin ang kanyang impluwensya kahit na ang Pangulo ay si PBBM na.
Kita niyo hindi niya pinatahimik si PBBM. Hindi niya binigyan ng katahimikan si PBBM. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan ang Pangulong BBM ang pinakakawawa sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nag-iisang Pangulo na hindi pinatahimik ng kanyang sinundan. Tingnan niyo mga kaibigan, no? Ganyan po kasama ang dating Pangulong Duterte. Ganyan siya kasama. Ganyan kasama ang kanyang ugali. Ang akala ng mga tao, mga kaibigan, nabubudol talaga sa mga pinapakita niya doon sa kanyang mga salita na akala mo mabait na tao, akala mo ganito, pero budol talaga ang nangyari. Ang katotohanan, siya ay isang masamang tao. Diba? Masamang tao. Grabe mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, ang nangyari, ang Pilipinas din, ang sama. Grabe mga kaibigan, napakagulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Diyan mo makikita, parang bumalik tayo sa panahon na walang batas-batas. Parang bumalik tayo sa panahon ng mga barbaro. Patay dito, patay doon, patay dyan, tumba dito, tumba doon. Human rights violation dito, human rights violation doon. Murahin ang Diyos, murahin ang Papa, murahin yung mga kaparian, murahin yung mga tao. Hala, lahat na lang idemanda, ipakulong yung mga oposisyon, ipasara ang ABS-CBN, ipasara yung ibang mga radyo na kumakalaban sa kanya. As in talagang para tayong nag-martial law, no? Hindi lang sa Marawi, kundi talagang sa buong Pilipinas, para tayong nagkaroon ng martial law, mga kaibigan. Mahigit pa sa nangyari sa panahon ni President Marcos Sr. Grabe mga kaibigan, napakasama ang nangyari sa Duterte administration. Napakagulo ng Pilipinas mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Hindi safe ang mga tao na lumabas dahil sa panahon ni Duterte, pagkakamalan ka na adik, papatayin ka kahit wala ka namang kinalaman sa droga. Sabihin, ayan adik yan, ituturo ka dahil yung kanilang kasama ay nagagalit sa iyo, no? Yung bang mga kaibigan, yung mga ganyan na pinag-iinitan, no? So isinasama sa narcolis. At yun, tinutukhang. Ganyan po kasama mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Walang peace ang taong bayan. Nakakatakot lumabas sa panahon ni Duterte, nakakatakot lumabas kasi nga pagkakamalan kang adik, tutukhangin ka kahit wala kang magkasalanan, tutukhangin ka dahil sa ganito may bayad 2 milyon, 1 milyon, kalahating milyon. Napakagulo mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Hindi ka makapaglakad sa daan na mag-isa dahil merong mga mga kaibigan sa panahon ni Duterte, ang mga kriminal, pulis. Pulis ang mga kriminal. Yung mga pulis na dapat ay pagkatiwalaan mo, yung mga pulis na dapat ay kakampi mo, sa panahon ni Duterte, ang kriminal ay mga naka-uniforme. Legit mga kaibigan, yan ang mga kriminal sa panahon ni Duterte. Mas nakakatakot yun. Kasi yung mga kriminal na ordinary, magnakaw o ano lang ang dala, pipitsugin lang na parang kung ano lang na panakot. Pero pulis mga kaibigan, ang mga kriminal sa panahon ni Duterte, nakakatakot, hindi safe maglakad. May nangre-rape pa mga pulis mga kaibigan, kahit buntis ni-rape, kahit baby mga kaibigan, pinagnasaan pa, gusto pang raping. Ganyan po kasama sa panahon ni Duterte. Inilalantad natin ngayon ang tunay na pangyayari sa panahon ni Duterte. Napakasama ng panahon na yan. Talagang madilim, no? Talagang napakadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Isa yan. Kung madilim na bahagi ang kasaysayan, ang EDSA, no? Pagkatapos na mawala si Pangulong Marcos Sr., mga kaibigan, mas madilim ang nangyari sa panahon ni Duterte. Napakasama.
Napakagulo ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi ka makapaglakad mag-isa sa daan, hindi ka makapaglakad ng gabi dahil natatakot ka na ikaw ay rapin ng mga pulis, ikaw ay patayin at lagyan ka ng droga, taniman ka ng droga. Ganyan po ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yan po ang realidad. Nakakatakot sa panahon ni Duterte. Napakasama noon ng panahon na yan. Sobra napakasama. Hindi ka mapakali, mga kaibigan. Pag maglalakad ka sa daan, talagang palinga-linga ka dahil hindi mo alam, merong susunod sa'yo. Hindi safe ang daan sa panahon ni Duterte. Patayan doon, patayan dito, patayan doon, kabilaan. Merong mga rapist, mga pulis pa. Diba? Ganyan po, hindi safe sa panahon ni Duterte. Hindi tayo makapaglakad. Yan po ang katotohanan. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, lagi nga akong ginagabi. Nakakarating ako ng bahay, 1:00. Minsan nakakarating pa ako 2:00, lalo na kapag yung event ay napakalayo. Naglalakad ako mag-isa. Walang kriminal. Oh. Walang naglalakad na may mga baril, mga pulis na kriminal. May mga rapist na mga pulis. Wala. Kasi sa panahon ngayon ni PBBM, iba. Merong tinatawag na human rights. Pinapangalagaan ang human rights. At ang Pangulo natin ay may direktiba na gusto niya, kung meron mang war on drugs na nangyari ngayon, kailangan talagang walang matsutugi. Kung may matsugi man, yan ay legit na nanlaban. At hindi katulad dati na hindi naman nanlaban, pero sinasabi na nanlaban. Grabe mga kaibigan. Grabe sa panahon ni Duterte. Napakagulo ng Pilipinas. Hindi tayo makapaglakad sa gabi dahil matatakot ka na ikaw ay tutukhangin kahit wala kang mang kaalam-alam patungkol sa droga. Ganyan po ang nangyari. Realidad sa panahon ni Duterte. Grabe. Yan ang totoo. No? So, katotohanan lang ang sinasabi natin dito, mga kaibigan. Hindi tayo nagsisinungaling. Katotohanan lang ang sinasabi natin dito. Sa panahon ni Duterte, hindi safe ang ating mga daan dahil napakaraming gumagala na kriminal sa gabi. At ang kriminal sa panahon ni Duterte ay naka-uniforme. Sila yung mga pulis. Naka-uniforme. Sila yung mga kriminal. Bakit? Dahil tinuruan sila ni Duterte na maging kriminal. Encourage sila na pumatay ng tao para sila ay bayaran. Kaya hindi rin natin masisisi, no, yung mga pulis dahil sila po ay blinded. Blinded, bulag sila sa katotohanan na kanilang sinunod ang kanilang commander-in-chief na nagtuturo sa kanila ng masama na pumatay ng tao. Dahil merong bayad, milyones. Tingnan niyo yan mga kaibigan. No? So, sana ma-realize yan ng mga DDS. Ma-realize niyo sana ang katotohanan na hindi safe ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Nakakatakot ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi safe maglakad sa daan. Ang daming kriminalidad, ang daming gumagala na mga kriminal naka-uniforme pa. Diba? So yan po ang katotohanan, no? Sinasabi lang po natin dito ang katotohanan, the truth and nothing but the truth. Diba? Yung ating tagline dito, fight fake news, expose the truth. At ini-expose po natin ang katotohanan na sa panahon ni Duterte, napakagulo ng Pilipinas at hindi safe ang mamamayang Pilipino. Yan po ang katotohanan. At isang napakalaking ebidensya, mga kaibigan, yung aking pamangkin, SK Chairman, take note, SK Chairman, panahon ito ni Duterte, mga kaibigan na,
doon mismo sa lugar nila. Naglakad siya galing sa school, mga kaibigan, no? Bandang ano na 'to, bandang 2020, no? Inopen na yung kanilang school, mga kaibigan, 2020. Alam niyo ba, doon mismo, pagbaba niya ng jeep at naglakad siya papunta na sa bahay nila, kung saan SK chairman siya doon sa lugar na yun, mga kaibigan. Doon, tinutukan siya ng ice pick, meron pa ditong patalim, hinold up siya, kinuha ang buong bag, naglalaman ng pera, naglalaman ng cellphone. Mga kaibigan, 2020, panahon ni Duterte, laganap ang kriminalidad, laganap ang nakawan, laganap ang gutom ng mga Pilipino na dahil sa gutom, gumagawa na ng krimen ng pagnanakaw. Ang mga jeepney drivers natin na mamalimos sa kalsada, grabe, napaka-inutil na Pangulo ni Duterte. Ang pinaka-inutil na Pangulo na nakilala ko, si Duterte, mga kaibigan. Ito true to life story ito. Pamangkin ko yan, mga kaibigan. Hinold up. Panahon ni Duterte, mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, talagang nagka-phobia yun eh. Parang ayaw nang umuwi ng gabi ng mag-isa. Nagka-phobia siya. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, wala. Ngayon sa panahon ni PBBM, safe na safe ang mga tao. Ngayon sa panahon ni PBBM, nakakapaglakad ka na wala sa yung gumagalaw, wala sa yung tumutukhang, nakakapaglakad ka na wala sa yung manggagahasa na mga men in uniform, nakakapaglakad ka ng maayos dahil ang presidente natin ay isang matinong pangulo na hindi pumapatay ng tao. Yan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan, no? Kaya kayo, yung mga natutulog na mga supporters ni Digong, gumising na kayo, nananaginip kayo, no? Nananaginip kayo. Yung amo ninyo ay isang adik sa fentanyl, sa marijuana, at umamin na siya ay nagko-cocaine nung kabataan niya. Umamin, no? So, ang inyong idolo, ang talagang bangag na bangag, adik, self-confessed adik. Kaya naman ang mga ginagawa niya, pagpatay ng tao, gawain ng isang bangag na bangag. Pagpatay ng tao, di ba? Bangag talaga, may ebidensya. Ano na? Di ba? Tapos yung anak pa, mga anak, ganun din. Tapos yung anak na babae, may saltik pa, di ba? So wala ka talagang mapili, no? So mga kaibigan, alauna, anong oras na ba, no? I think alauna na yata. 1:16 na nga, mga kaibigan, no? So hanggang dyan na lang muna at babalik na lang po ako bukas, no? So pero bagong lahat, no? Magpapasalamat muna ako sa lahat po ng mga nanood, no? Sa lahat po ng mga pro-PBBM at sa mga DDS na nanood. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa ating channel, no? Admin Rich po, fight fake news, expose the truth. Meron din po ako sa Facebook, Admin Rich din po, at saka sa TikTok, Admin Rich din. Salamat, bye-bye, and God bless.